si Sara Duterte. Kaya yan ang aking pinagtatakahan. Bakit ganun kagad? Are you referring doon sa press con kahapon ni Secretary Remulla concerning itong kasama sa kanyang sinasabi na paiimbestigahan yung kaso nitong confidential fund ni VP Sara? Yun nga, kung lumalabas, hindi ko man nakita yung kanyang ano. Nakikita ko lang sa mga post ng social media, yung tungkol dyan, pero hindi ko actually narinig yung kanyang. Pero kung gano'n, ilan ba mas priority niyang investigahan? Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update Picha. Wala naman nga daw ho ang problema kay Senator Bato de la Rosa kung iluklok ni Marcos Jr. itong iluklok na ombudsman itong si Remulla mga ka-update. Pero ang problema, tinuturo na ho si Saldico, si Martin Romualdez, yung mga sangkot dyan sa mga flood control project, ghost project, yung mga bilyong-bilyong pondong nawawala, bakit mga ka-update, uunahin niya pa rin po, imbestigahan, lahat bulaklatin po ang ari-arian ni BP Sara. Yan po ang problema. Yan po ang ikinababahala nitong si Senator Bato de la Rosa. Bakit nga naman uunahin itong 125 million confidential funds ni BP Sara samantalang bilyon na yung usapan. Trilyon na ho ang nawawala sa ating kaban ng bayan. Pero mga ka-update, niluklok talaga siya ni Marcos Jr. para pabagsakin ang pamilyang Duterte, para i-impeach ho ang ating BP Sara sa katulad ngayon mga ka-update di ba bawal na hong i-impeach si BP Sara ngayong taon? Naghihintay na lang po sila by next year or by 2027. Yan po mga ka-update, hinihintay nilang ma-impeach na naman si BP Sara. Gustong gusto po talaga nilang paalisin, palayasin ang pamilyang Duterte dito sa ating bansa na hindi naman po papayag ang ating mga kababayan, lalo't lalo na ang ating mga OFW na mahal ang pamilyang Duterte. Kaya mga kabita, kahit na ano pong gawin nitong si Remulla ng Marcos administrasyon, wala ho silang magagawa sa pamilyang Duterte. Dahil tapat po yung mga katulad ho nating sumusuporta kay BP Sara na hindi ho siya mapapabagsak o mai-impeach ng mga hinayupak na to. Lalo't lalo na ngayon, magkakagulo na ho ang Pilipinas sa ginagawa ho nilang mga kabalastugan, kaanimalan dito sa ating BP Sara. Diba? Katulad na lamang, 925 million na lamang yung budget niya. Ano ang sinisigaw ng mga dyan sa House of the Representatives? Binabawasan pa ho. Gusto pang bawasan. Itong budget niya, hindi na nga umaabot ng 1 billion. Ganyan ho siya gustong gipitin ng mga hinayupak na yan. Ganyan ho siya gustong pahirapan. Kukunti na nga lang mga kabit, hindi na umabot ng bilyon. Samantala, yung mga magnanakaw dyan, hindi pa rin nila maimbestigahan, hindi pa rin nila maipatawag. Tapos bubulat-latin pa itong mga ari-arian ni BP Sara. Kaya mga kabit, ano ho sa tingin nyo ang gagawin natin? Magkaisa muna ho tayo mga kabit. I-comment nyo po sa ating comment section at ating pag-usapan kung ano-ano pa ang mangyayari. Kaya mga kabit, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa patungkol sa pagluklok ni Marcos Jr. dito kay Crispin Remulla na may kaso ang kanyang anak noong 2020 pa. Kaya mga kabit, pakinggan na ho natin. Rekta na ho tayo. Senator, confidential fund. Opo. Senator, medyo nagchat-choppy lang ang ating linya. Mobile po kayo? Mobile? Hindi po, nakaspa lang. Sampai lang, kaso lang, alam kong maraming nagbumuli. Maraming nakabagan telepono nyo. So, tagal ko nang alam yan, kung hinahayaan ko lang sila. Wala naman sila kung... sige. Okay, sabihin po ninyo. Pero kayo pinapuputol-putol Kaninyo doon po sa inyong concern na yon para lang ho natin matapos itong isyong ito muna. Sige po, go ahead. Yung ang aking napapansin yan. Bakit sa dami-daming problema, yung kaagad ang tutukan niya ng pansin, yung 125 million confidential funds naman ng COA na walang problema.
bakit hindi niya tutukan itong mga ghost flood control projects? Ang daming dito. Dapat dito siya magkatutok. Okay. Senator, ano po ang ngayon ang sitwasyon in the Senate na wala pa pong chairman ang Blue Ribbon Committee? Ano po ba ang pinag-uusapan nyo kung kayo po'y bahagi ng all-member caucus dito po sa usapin po ng resumption and election of the chairman first and resumption of the hearing? So parte no, sa totoo lang, wala pa kami napag-usapan tungkol dyan. Siguro sila, majority, napag-usapan sila, pero kami, sa minority, hindi yan pag-usapan dahil wala naman talaga kaming dyan. Kahit nasabihin natin na walang gustong tumanggap sa majority yan, yung committee na yan. But since that is the most powerful committee ng Senado, so kami hindi naman talaga i-offer yan sa minority. So why include us in the caucus kung ang pag-usap yung chairmanship ng Blue Committee? Senator, meron ba kayong kung mamarapati lang po ninyo, meron ba kayong at least preference doon sa binabanggit na 5 pangalan from the majority na mag-chairman ng komite? Wala talaga. Anybody from among the majority ay pwedeng mag-chairman dyan kung gugustuhin nila. Wala ko idea kung how did those 5 na paano yan nag-come up yung mga pangalan na yan. Kasi hindi ba kami pakasali sa usapan? Opo. Senator, ang inyo pong last day of session before kayo undas break ay Friday, di po ba? Yes. Opo. So, ano po ang balita dyan? Kasi wala pa ho kayong plenary session. Most likely po, kailan ang resumption nito pong investigasyon sa flood control anomalies? So far, Ted, kung may intention man, may pagpatuloy yan, most likely, after undas na yan, pagbalik namin. Kasi, mahirap naman magpapatuloy ng investigasyon kung ang parihan ay wala dito sa nagsipagbakasyon yung mga senador. Baka walang maka-attend. At saka before we adjourn ay meron naman talagang standing meron the standing from among us na ay dinay investigasyon. Kasi yan ang sinabi ng chairman ng eleksyon na magsasabit na siya ng partial committee report at hindi na ipagpatuloy yung investigasyon so far. Pero since nagbitiw na siya, titingnan natin kung sino yung bagong papalit at kung ipapatuloy niya, well and good. Ganda sana kung ipagpatuloy. Dahil marami na tayong dapat ipresenta. Ako mismo, I got feelers coming from doon sa mga bagman ni Saldico na gusto na magsalita at itong humarap dyan sa buong committee. Sana may presenta natin yun kapag ipagpatuloy ang investigasyon. Senator, kasi nga po, marami ang nabitin, no? Noong pong humarap itong si Orly Regala Gutesa, opo, at itong sila Ginoong Bernardo, nabitin nga at kami po, no, sa mga gusto malaman po itong mga ilang pong mga detalye po sa kanilang mga salaysay na ito. So kapag po pag sinasabi nyo after the undas pa, matagal yon. Ang ICI po ngayon, secret ang kanilang mga hearing. So paano kaya ito? Will you resolve this issue come Friday para po malaman ng bayan? Ano ba talaga? Kailan ang next hearing ninyo? At saka sinasabi po ninyo na may mga feelers kayong tinatanggap sa mga gusto pa ho mag-testify. Yes po. Totoo yan. Mayroong mga gusto mag-testify. So, I hope the Senate,
Opo, napuputol ho kayo, Sen. Napuputol ho kayo. Opo, pakiulit po, sir. Kaya- Opo, go ahead. Yes, I hope that the leadership of the Senate is listening dahil gusto talaga nila ipagpatuloy yung investigasyon dahil nga kapit na tutumbok na talaga yung mastermind nitong Kahit na nga mga ka-update, no, kahit na gusto nilang ipagpatuloy itong Blue Ribbon Committee na pag-iimbestiga dyan sa mga ghost project, lalong-lalo na ngayon, mas lumaki pa o tumaas pa yung kapangyarihan ni Boying Rimula. Mas kaya pa nilang pagtakpan yan yung mga mastermind ho dyan. Yung sila Martin Romualdez, mga ka-update, mapagtatakpan na ho nila ng tuluyan, lubusan yan. 'Di ba? Tulad na lamang ngayon. Noong chair pa si, ano pangalan nito mga update, si Ping Lacson. Noong chair pa yan. 'Di ba? Imbis na tumbukin na yung sila Romualdez, si Tambaloslos, si Saldico, inuuna pa ho nila. Imbestigahan si Orly Gutesa. Imbis na yung mga pinangalanan. 'Di ba? Ganyan po yung nangyayari ngayon. O lalo na ngayon sa mga panahon ngayon, mga update. Parang mas pahirapan. Mas pahirapan na hong imbestigahan yung mga magnanakaw ho dyan. itong skandal na ito ay dapat talaga matumbok na kung sino dapat matumbok. Yung pong yung pong nag-ano sa inyo, ano ito, nagparamdam o pumunta sa inyo na gusto mag-testify at sinasabi ho ninyo, bagman ito ni Zaldico, may kaugnayan ba ito kay Martin Romualdez? Yan, dadalan ng pera, yung tumatanggap ng pera para kay Zaldico, according to testimonya hindi lang naman testimonya ni Marines, ni Sergeant Gusita, yung Gutesa, yung ang narinig natin yung mga pangalan na yan, kundi pati na rin doon sa bibig mismo ni Engineer Alcantara, sabi niya kung sino yung mga tao ni Zaldico na tumatanggap ng pera at nag-facilitate ng yung delivery ng pera. Nabanggit naman, dalawang source na nagbanggit dito, kaya siguro na-pressure na itong tao na ito at nagparamdam sa akin, may tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety, at security, kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa tabas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pag-balik mo dito, balik mo dito sa Pilipinas. Opo. Ano ho ito? Isa lang po siya? Ilan po sila at ano ho ang kanyang posisyon sa gobyerno kung meron man? Lang ito siya, Ted, no? Ito yung pinangalanan ni, di ba may dalawang pinangalanan si Gusita, ng tauhan ni Zaldico na nag-deliver ng pera from Zaldico to Martin Romualdez doon sa bahay ni Martin Romualdez sa may yung mga bahay na pinagdidalahan na ng pera. Ito yung mga tao na in charge, sabi ni Gusita. At itong tao na ito, yung nagparamdam sa atin na gustong umuwi dito at mag-testify. Okay. Dalawa po sila? Dalawa ang nabanggit, pero yung isa lang ang nagparamdam sa akin. Dalawang nabanggit, yung isa ang nagparamdam sa akin through someone na tumawag sa akin kung pwede ba daw. Sabi ko, wala problema. We will provide security. Meron ho ba silang yung nagparamdam sa iyo, meron na bang sinabi na mga kahit papaano'y hawak nilang ebidensya kung sakasakali man pong haharap sa inyo? Hindi pa kasi kami nakapag-usap noon, Ted, no? Yung tao mismo, kundi yung middleman lang na nag-arrange ng connection sa akin, yun lang nagsabi sa akin. At ang sabi lang, ang pinarating sa akin is willing siya mag-testify. Kaya kung ma-assured namin sa Senado yung kanyang safety pag siya umuwi dito sa Pilipinas. So yun lang ang pinarating sa akin.
So I am working on that premise. Oo. Kaya nga kausapin ko yung liderator Senado kung meron ng bagong Blue Ribbon Committee chairman, sana pagpatuloy natin para we will get to the bottom of it. Opo, yun ho sinasabi niyong binanggit na dalawang pangalan. Sino nagbanggit no? Si Gutesa o si Alcantara? Sino po? Si Gutesa at si Alcantara. Okay, ito ba Very yung... common yung names na yun. Yung mga tao ni Saldico. Yung mga man ni Saldico. Dalawang tao yun binabanggit, di ba? Opo, may binanggit po kasi si Gutesa, Mark Bunagan, tsaka Alan Colesio. Yan, isa dyan sa dalawa na yan. Isa sa dalawa na yan. Opo. Kayo ho, Senator, willing ba kayong mag-imbestiga ang Blue Ribbon with the new leadership kahit na po naka-undas break kayo? Willing ako, Ted. Willing ako. That's our duty. Duty natin yan. At lalong-lalo na napakabigat na issue na yan. Kahit na walang break, I am going to sacrifice my break. Walang break. Sanay naman tayo. Police tayo. Wala. 24/7 naman yung trabaho natin. Kahit na gabi, mag-hearing kami para lang matapos itong investigasyon na ito. Opo. Tulad na lamang yan mga ka-update, wala na hong pakialam itong si Senator Bato kahit na wala na ngang break sa undas para lamang matuloy itong Blue Ribbon Committee. Malaman, masundot ho kung sino-sino pa yung mga kasabwat nitong sila Saldico, Martin Romualdez. Di ba mga ka-update, tama naman ho yan. Wala na muna hong pahinga-pahinga. Tulad na lamang na nangyayari ngayon. Pera ho kasi ng taong bayan ang usapin dito mga ka-update. Nagtatrabaho lamang po yung mga yan para sa atin. 'Di ba? Tapos sila anong ginagawa ho nila mga ka-update? Nagnanakaw ng bubulsa. Pinapakain ho nila sa kanilang pamilya mga ka-update. 'Di ba? Napapakain ho nila, pinag-aaral nila yung mga anak nila sa magagarang eskwelahan. Habang tayo mga ka-update, nagbabayad ho ng buwis para may ipalaklak sa mga hinayupa. 'Di ba? Ano ho ang damdamin ng inyong mga kapwa miyembro ng minority, Senator? Most of us ay kagaya ng sinabi mo na bitin kayo. Kami rin ay bitin. Kahit na yung mga kasamahan namin na binanggit ng pangalan, ay bitin pa rin sila. Because they want to get to the bottom of it. Yung mga kasama namin sa minority na nabanggit ang pangalan na kisyo ganito, tumanggap, ganito, ganon, ay bitin pa rin sila. Gusto nilang talagang matapos ito at lumabas ang katotohanan. So, lahat kami ay bitin pa rin. Ito lang po, Senator, yung pong binanggit kong pangalan kanina, yung Alan Colesio at saka yung Mark Bunagan, naglabas ito ng statement naman denying their participation in the alleged cash deliveries. Kasi ito yung binanggit ni Gutesa nung tinanong siya, sino bang mga kasama mo diyan? Ito yung kanyang binanggit na pangalan. Ito ho ba yung dalawa o iba pa kaya yung sinasabi nyo na gusto ho mag-testify? Isa dyan, sabi ko din, isa dyan. Kaya binanggit mo pangalan. At mas recent itong akin dahil ang contact sa akin was just days ago, mga 2 days ago, kinontak ako. At yun namang denial nila right after the statement of Gutesa, di ba? Right after the testimony of Gutesa, the following day, naglabas sila ng, I don't know kung affidavit ba or what, basta nag-deny sila involvement. Pero siguro, na-pressure na sila. After that, na-pressure na sila. Yung, gusto na magsalita. Kaya nagpadala ng film sa akin. Opo. Nasaan kaya ngayon si Orly Gutesa, Senator? Kasi hindi naman siya under the custody or the security of the Senate. Hindi ko alam, Ted, talaga. Hindi ko alam. In fact, hindi ko pa natanong rin si Senator Marcolita, no, dahil siya man ang nilapitan para magsalita yun. Hindi ko pa siya natanong kung nasaan. Pero sana, kung nasaan mo siya, safe siya ngayon. Sigurado akong sinisisyo na sa sarili niya. Opo. So, kung sakasakali po, Senator, sa next hearing,
sisipot itong si Gutesa kaya? I don't know, Ted. I don't know kasi hindi ko hawak siya. Wala akong sa kanya. Ang turuhin ko lang kasi po ay yung nagpadala yung binanggit ni Gutesa sa pangalan. Since nag-offer siya, na uwi siya kapag ma-assure namin ang kanyang security, then maybe I can arrange na makaharap talaga siya sa Blue Ribbon Committee. Opo. Ito pong si Saldico ngayon, diyan, meron ho bang nagtanong sa inyong mga nakakaharap sa budget hearing ngayon na halimbawa po itong kanyang passport na hindi pa kinakansela para ho, paano ba ito mapapauwi sa Pilipinas, Senator? Kasi hindi naman siya congressman na, and sa mga nagdaan po, meron namang napauwi dito. Di ba? Itong si Tevez, itong si Garma. Opo. Ano ho ba ang inyong naiisip na kaparaanan para mapauwi itong si Saldico? Wala, yung mga bagay na yan, no, turf na yan ng executive branch of CAC. So dapat Malacanang ang, kung interesado ang Malacanang na makauwi si Saldico, then they should do their part para dito sa investigasyon na ito. Kasi trabaho naman nila talaga yan, mag-coordinate doon sa Interpol, mag-coordinate kung saan para makauwi si Saldico. Kung interesado sila, they have to do it. Just take what they did to si Tevez? Si Tevez, Garma, and even yung yung Chinese, na mayor. Si Go. Mayor. Si Alice Go. Alice Go. Na ang bilis ng kilos nila doon. So dapat ganun din dapat kabilis ang kilos nila dito kay Saldico. May nakakita nga doon sa Portugal daw, di ba? May mga picture na nasa Portugal na. Bakit? Meron bang pwedeng dahilan ang Malacanang para hindi sila magsipag o magpursige na pauwiin si Saldico? Mahirap mag-speculate, Ted. Mahirap mag-speculate kung ganun. Dapat sa kanila manggagaling yan. Kung may intention ba talaga sila na presyo, makiusap sa ating mga kaibigang bansa na tulungan na maibalik dito sa Saldico. Opo. Sige po. So, Senator, gaano katibay ang majority ngayon? Totoo ba itong mga ugong-ugong na ito? Ano ho bang, pwede ba kami makibalita dito po sa usapin po ng sinasabi na mga posibilidad na naman na magbago po ng majority composition? Well, dito sa Senado naman, nothing is permanent. No? Nothing is permanent. Kami nga, yung kami ang majority, we thought all the while that very solid kami. Majority talaga kami na majority. We only had 5 minority back then, no? Yung grupo nila ni Senator Soto, Lacson, Doreen Ligarda, Migs at saka si Juan. Basta 5 lang sila na minority. How much more ngayon na siyam kami? We can do a surprise. We can do a surprise kapag hantong tayo diyan. Pag hands-on. Tama ba rin? Hands-on. Opo. Hahantong. Hantong. Akala ko hands-on na hahantong. Okay, I'm sorry. Medyo mahina pandinig ko. Senator, ano ho ang inyong balita sa inyong mga mista dito po sa usapin po nitong mga ugong-ugong na balakin na ang ilang pong mga sundalo na active ngayon ay hikayatin para po mag-withdraw ng support sa presidente? Well, nakikita man natin dyan sa ang mga aktibo ngayon na nagpapalabas ng kanilang hinaing, yung kanilang disgust over what is happening to the Philippines right now, ay yung mga mista natin na mga retired
mga upper class natin ng mga retired, mga underclass natin ng mga retired. Dahil yung mga nasa active ay alam natin, they have to keep their mouth shut. Hindi talaga yung magsasalita, tahimik lang yan. Kahit na kumukulo na yung dugo nila, yung gusto na sumabog ng kanilang dibdib, ay hindi pa rin yan magsasalita. Dahil habang naka-uniforme pa yan sila, ay talagang they have to follow the chain of command. Pero yung mga retired, napansin mo man, yung mga retired, talagang open na open sila na mag-criticize sa ating gobyerno.